Maawa ka na po, ma'am. Wala na akong ibang matitirhan. Bigyan niyo po ako ng 1 linggo na palugit. Magbabayad po ako. Pagmamakaawa ko sa landlady matapos kong makita na nasa labas ng apartment ko ang mga gamit ko. Ako lugi na sa'yo ah. Ikaw di bayad sa akin 2 buwan na. Sambit ng landlady ko na isang Chinese. May bago upa. Ikaw alis na. Pero, ikaw wag umalma. Anyat sa lubong ang kilay. Kapag ikaw di alis, ikaw huli pulis. Nang hina ako nang umalis ng landlady at naiwan akong napatingin sa mga gamit kong nasa labas. Ako nga pala si Kimberly Nadella. Isa akong negosyante na nalugi. Ngunit hindi ko pinagsisisihang nalugi ako dahil ang dahilan na yung mami ko na komatos sa ospital. Nagtatago na ako ngayon sa lahat ng mga pinagkakautangan ko dahil wala na akong pera na maibabayad sa kanila. Lahat kasi ng pera na inutang ko, ginastos ko sa pambayad sa ospital buwan-buwan. Kaya't heto ko, gusto ko nang sumuko sa buhay. Ngunit hindi pa pwede dahil kahit ang mami ko na 3 taon ng komatos, ay hindi pa rin sumusuko. Marami akong naisuko sa sarili ko para kay mami. Isa na rin ang negosyo ko na noon ay tinatangkilik ng mga tao. At ang isa ay ang relasyon ko sa dating asawa ko. Oo, kasal ako dati. Asawa ko dati ng pinakasikat na attorney sa buong bansa ngayon na si Attorney Jacob Mendoza. Nakipaghiwalay ako dahil hindi ko na siya masyadong napagtutuunan ng pansin dahil kay mommy. At hindi ko rin masabi sa kanya ang tungkol sa nangyari kay mommy dahil sa pamilya niyang matapobre. Kaya ang akala ni Jacob, kaya ako nakipaghiwalay ay dahil maiba akong lalaki. Ngunit ngayon, kakapalan kong mukha ko sa kanya. Kakapalan ko ang mukha ko para lang matuloy pa rin ang pagpapagamot ni mami. Wala na akong pakialam kung anong mangyayari sa akin, basta't mabubuhay pa rin si mami. Anong ginagawa mo dito, Kimberly? Malamig na tanong sa akin ni Jacob nang makita niya ako sa harap ng bahay niya. Sa 3 taon naming hiwalay, marami nang nagbago. Mas lalo lamang siyang gumwapo sa paningin ko ngunit nag-iba na ang kanyang ugali. Mas lalo lamang siyang lumamig. Nakita ko ang pagbilog ng kanyang mga mata nang lumuhod ako sa harapan niya at nagsimula nang tumulo ang luha sa mga mata ko. Jacob, please tulungan mo ko. Wala na akong matitirhan. Pinalayas na ako ng landlady dahil wala na akong may pambayad sa kanila. Natawa siya. Ngayon lang kita nakita ulit, Kimberly. At hindi ko akalain na ganito ka na kamiserable. Hindi ka na ba binibigyan ng pera ng lalaki mo? Napasinghap ako't umiling-iling sa kanya. Wala akong lalaki, Jacob. Wala akong lalaki. Walang lalaki ah. Sarkastiko siyang tumawa. Huwag mo akong patawanin, Kimberly. Alam kong nakipaghiwalay ka sa akin dahil hindi ako sapat sa'yo kaya't naghanap ka ng iba. Ngayon babalik ka rito para magmakaawa? Bakit? Makikipagbalikan ka sa akin? Hindi. Agad kong sambit na ikinagulat niya. Hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Pangako. Hindi ko na pakikilaman ang bagong buhay mo. Gusto ko lang manghingi ng tulong kasi wala na ako eh. Wala na. Iyak ko. Kahit na kasambahay mo lang, gawin mo kong kasambahay mo. Jacob, please. Lumamig ang kanyang tingin. Kasambahay? Bakit naisip mo na tatanggapin kita bilang kasambahay ko? Bakit? Baong ka na ba sa utang? Oo, baon na ako sa utang. Marami nang naghahanap sa akin kaya't baon na ako sa utang. Please, wala na akong matitirhan, Jacob. Mahawa ka. Umatras siya sa kasinamaan ako ng tingin. Hindi ko na pinapabalik sa pamamahay ko ang taong nanakit sa akin, Kimberly. Wala na akong ibang nakikita ngayon kung hindi isang babae na desperada. Hindi na kita kilala. Matapos niyang sabihin yun ay tinalikuran niya na ako at iniwan akong luhaan at nakaluhod. Jacob! Napahagulgol na lamang ako at biglang nanghina. Wala na akong ibang mapupuntahan. Nang mawala na siya sa paningin ko'y tumayo ako mula sa pagkakaluhod at saka pinunasan ng luha sa aking mata. Tumalikod na ako sa bahay ni Jacob at saka naglakad ng palayo. Dala ang aking mga gamit. Naglakad ako sa may kalsada. Saan na ako tutungo nito? Susuko na lang kaya ako. Pupunta na lang kaya ako sa presinto at isuko ng sarili ko.
Doon may tirahan at libreng pagkain. Pero kung makukulong ako, paano na si Mommy? Sino magbabayad sa hospital bills habang siya'y comatose? Ano na lang ang ibabayad ko kay Divina na siyang inatasan kong mag-alaga sa importanteng tao sa buhay ko? Marami akong iniisip habang naglalakad, kaya't hindi ko na malaya na umuulan na pala. Parang wala na akong lakas magpasilong. Parang gusto ko nilang magpaulan hanggang sa manghina ang katawan ko. Sa tagal kong nakbabad sa ulan, bumigay ng katawan ko't napaupo na lamang sa kalsada. Nagsimula muli akong maiyak at saka naisip muli ang mga taong importante sa akin. Bakit ganito? Bakit naging ganito na ang buhay ko? Mali bang naging desisyon ko sa buhay? Mali ba yun? Tiningnan ko ang maleta ko't basang-basa na ito. Panigurado ako na wala nang maisasalbang gamit dahil basang-basa na to. Sa gitna ng aking pagkakaupo dito sa kalsada, napapikit ako nang matapatan ako ng ilaw ng kotse na huminto sa harapan ko. Hindi ko ito tiningnan dahil sa kahihiyan. Ang dating successful na negosyante at may magandang buhay ay ganito na lang ngayon. Nakakahiya. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko. At nang maramdaman ko na wala ng ulan ang tumulo sa akin, nag-angat ako ng tingin. Napasinghap ako at natigil sa pag-iyak nang makita ko si Jacob. Malamig na nakatingin sa akin. Pinapayungan niya ako. Jacob. You're so stubborn, Kimberly. Mapait akong napangiti at biglang nahilo dahil sa sobrang pangihina. Bago pa man ako matumba sa daan, napigilan niya ito at binuhat ako na parang bagong kasal. Nakarating kami sa bahay niya at nakatulala lang ako habang nakaupo sa kama. May tuwalya nang nakapulupot sa balikat ko at lamig na lamig ako. Wear this. Inilahad ni Jacob ang kanyang black t-shirt na nakatupi. Wala akong damit na pambabae rito. Hindi rin naman dito natutulog si Stephanie kaya't walang damit pambabae rito. Napatingin ako sa kanya. Stephanie? Sino yun? Yun na ba ang bagong girlfriend niya? Ayos lang. Tinanggap ko ang black t-shirt. Salamat. Sa guest room ka muna matutulog. Bukas pag-uusapan natin ang tungkol sa trabaho mo at sa sinasabi mo ng utang. Magbihis ka na muna. Lalabas ako. Tumango ako at saka tiningnan siya na lumabas sa kanyang kwarto. Nagulat ang lahat sa pagdating ko sa bahay ng dating asawa ko, lalo na ang mga matagal ng kasambahay dito sa mansyon ni Jacob. Ramdam ko ang kanilang saya nang makita nila muli ako, pero hindi ko magawang ngumiti sa kanila ng maayos dahil sa nangyari sa akin. Magkakabalikan na ba kayo ni attorney, Ma'am Kim? Maligayang tanong sa akin ni Manang Rita kinabukasan. Nandito kami ngayon sa kusina at pinalilibutan ako ng mga kasambahay na kilala na ako. Umiling ako. Hindi. Ngumuso si Georgia. Kung ganun, bakit ka nandito, ma'am? Mag-a-apply ako bilang kasambahay. Simpleng sagot ko. Nalaglag ang kanilang mga panga sa sinabi ko. Napakurap-kurap pa si Manang Rita. Mag-a-apply ka bilang kasambahay, ma'am? Hindi makapaniwalang tanong ni Manang Rita sa akin. Halos ayaw ka ngang pagtrabahuhan ni attorney nung mag-asawa pa kayo. Tapos magiging katulad ka namin ngayon? Naku ma'am, huwag ka pong maging kasambahay ma'am. Kung hindi po kayo magkakabalikan ni attorney, maghanap ka na rin ng iba ma'am na ituturing kang prinsesa. Mukhang imposible na rin kasi magkabalikan kayo kasi may girlfriend na po si attorney eh. Hindi natapos ni George ang kanyang sinasabi dahil tinampal siya ni Manang Rita sa braso. Tipid lang akong ngumiti sa kanila kahit ramdam ko ang pagkirot ng puso ko. Wala naman akong planong sirain ang bagong relasyon ni Jacob. Sabi ko sa kanila, nandito lang talaga ako para magtrabaho. Habang buhay po ba, ma'am? Hindi. Tiningnan ko sila. Hanggang sa mabayaran ko ang utang ko. Hindi naman kasi pwede na habang buhay akong nandito dahil marami pa akong dapat asikasuhin. Kailangan kong mabisita si Mami sa ospital at si Divina. Jacob! Tawag ko sa kanyang pangalan nang makita ko siyang nakatingin sa kawalan. Tungkol sa kagabi, salamat ah. Bumuntong hininga siya at saka malamig akong tiningnan. Nandito ka bilang kasambahay. So you shouldn't call me by my first name, Kimberly. Napasinghap ako. Oo, pasensya na, sir. Umupo siya sa upuan at sala saka tinaasan ako ng kilay.
You're so desperate, huh? Marami kang inutangan? Oo, marami. Napalunok ako. Oo, huwag ka mag-alala. Aalis agad ako pagkatapos kong mabayaran ang mga utang ko. Natawa siya. You think pambabayaran mong utang mo agad bilang kasambahay lang? Natahimik ako. Sabihin mo sa akin kung sino mga pinagkakautangan mo at ako na magbabayad. Namutla ako sa narinig at napatingin sa kanya. Hindi pwede na siyang magbayad. Malalaman niya kung saan ko ginamit ang pera na yon. Ayoko na ng gulo, lalo na't ayaw na mga magulang niya sa akin. Ako ang magbabayad. Hindi mo na kailangang alamin pa yon. Ha? Gusto mo talagang pahirapan mong sarili mo? You don't even know how to cook, Kimberly. Paano kang magiging mabuting kasambahay niyan? Marunong na ako ngayon. Marunong na ako sa lahat ng mga bagay sa bahay. Hindi mo na nga kailangang mag-alala pa eh. Mariin niya akong tiningnan. Bigyan mo lang ako ng ilang buwan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal dito kung yan ang inaalala mo. Maghanap ako ng ibang trabaho. Anikot saka tumayo na mula sa pagkakaupo. Gusto ko lang talaga na matapos ng lahat ng ito dahil ayoko nang maging epal sa buhay ni Jacob. Lalo na't masaya na siya ngayon. Binigyan ako ng uniforme ni Manang Rita. Isa itong whole dress na uniforme ng maid na hanggang tuhod. Kulay puti ito na may dark blue apron. Wow! Kahit pang kasambahay ang uniforme mo, ma'am, nag-uumapaw pa rin talagang ganda mo. Manghang sabi ni Georgia sa akin. Nandito kami ngayon sa kusina. Naghahanda ng almusal ni Jacob. Ito ang pangalawang araw ko bilang maid niya. At masasabi ko na agad akong nakapag-adjust dahil sa mga taong kilala ko na dati pa. Huwag mo na nga akong biruin, Georgia, at magtrabaho na lang tayo. Anikot mahinang natawa. Baka mapagalitan pa tayo rito. Sus, pagagalitan ka po ba ni attorney? Naalala ko noon na tumitiklop yun sa'yo eh. Napangiti ako. Noon yun, Georgia. Iba na ngayon. Wag na lang natin yung pag-usapan at baka matagalan tayo rito. Hinanda namin ang kanin, ang mga ulam na gusto niya sa umaga. Gaya na lang ng omelette, hotdog at bacon. Nagtimpla rin kami ng gatas. Darating pala bukas ang girlfriend ni attorney, Ma'am Kimberly. Sabi sa akin ni Manang Rita habang nilalagay na niya sa tray ang mga ulam. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Bakit mo naman po naitanong? Wala naman po. Mukhang nakamove on ka na po yata kay attorney kasi diretso ang mga sagot mo. Anya sabay ngiti sa akin. Mabuti yan, Ma'am Kimberly. Masaya ako para sa'yo. Ngiti lang naging sagot ko sa kanyang sinabi saka nag-iwas na ng tingin. Of course, masakit sa akin na malaman na may bago ng iniibig si Jacob. Kasi hindi naman nawawala ang pag-ibig ko sa kanya. Pero matagal na kaming hiwalay. Kaya syempre, deserve niya ring magkaroon ng bagong kasiyahan sa piling ng iba. Inihatid na namin ang mga pagkain sa lamesa at isa-isang inilapag doon. Habang isa-isa naming inilalapag, dumating si Jacob na bagong gising. Magandang umaga ho, attorney. Bati ni Manang Rita. Tumingin ako kay Jacob at saka bumati. Good morning po. Nanatili ang tingin niya sa akin at nagbaba pa ng tingin sa dala kong sandok. Kita ko ang iritasyon sa kanyang mga mata at agad nag-iwas ng tingin. Nagpatuloy na lang ako sa paglalagay. Inayos ko rin ang plate mat nang maupo siya sa pwesto niya. Kumain ka na ba? Tanong niya ngunit hindi siya nakatingin sa akin. Natigilan ako sa paglagay ng pinggan sa lamesa niya at napatingin sa kanya. Po? Bumuntong hininga siya at kita ko ang pagkuyom ng kamao niya. Sumabay ka na sa akin, wala akong kasabay. Anyat napatingin pa sa kamay ko. Kumunot ang noo niya at tumingala sa akin. Bakit may sugat yan? Napatingin ako kay Manang Rita. Nilakihan niya ako ng mata at gumuso pa. Nasugatan lang ito habang naghihiwa ng sibuyas. Ani ko. Kumain na kayo, sir. Sasabay na lang po ako kay Manang Rita. Napasapo na lamang si Manang Rita sa kanyang noo dahil sa sinabi ko. At saka umalis na sa dining area. Hindi yata nagustuhan ni Jacob ang sinabi ko. Ayaw mong sumabay? Ha? Kasi... Napakagat ako sa ibabang labi. Kasambahay po ako. Awkward po na sumabay sa boss ko. Ani ko saka umatras na. Sige po, sir. Enjoy your breakfast.
At saka umalis na rin ako sa dining area na halos mawala ng hininga. Nagpatuloy lamang ako sa trabaho at nang magtanghali ay nagpahinga ako sa hardin malapit lang sa pool area ng mansyon ni Jacob sa labas. Tiningnan kong sugat ko't napangiwi ako nang makita ko na malaki ang hiwa nito. Grabe, nakakapagod palang trabaho nila Manang Rita. Sabi ko sa sarili saka kinuha ang band-aid sa bulsa at nilagyan ng sugat ko. Mukhang natuyo na dahil hindi ko nagagamot kanina. Saglit lang akong tumambay doon dahil bumalik agad ako sa loob ng mansyon para magpatuloy sa trabaho. Ngunit pagtingin ko sa may sala, nakita kong isang babae na malaki ang ngiti kay Jacob. Napasinghap ako at agad nagtago sa may halaman. Akala ko bukas ka pa pupunta rito, ani Jacob sa malamig na boses. Na-excite lang kasi akong makita ka, babe. Ani ng babae sabay hawak sa kamay ni Jacob. Namiss na kasi kita eh. Dito ako matutulog, Jacob ah. Ayos lang ba? What? Why? Miss lang kita. Hindi tayo masyadong nakapag-date dahil may trabaho ka at may trabaho rin ako. Alright, ipapahanda akong guest room at magpapahanda rin ng hapunan. Inatasan kaming lahat na maghanda dahil sa biglaang pagdating ng girlfriend ni Jacob. Yun pala ang girlfriend ni Jacob. Siya pala si Stephanie. Kay gandang babae tingin ko'y mabait dahil sa malambing na boses at mahinhin na galaw. Masaya ako dahil nakahanap na ng bagong iniibig si Jacob. Pero hindi ko maiwasan ng masaktan, lalo na ngayong nakita ko na sa personal. Ayos ka lang po ba, ma'am? Tanong ni Georgia sa akin. Oo, ayos lang ako. Kayo muna rito ah, lilinisin ko pang guest room. May naka-assign na ron, ma'am. Doon na lang ako. Ani ko sabay ngiti sa kanya. Babalik din ako agad. Nilisan ko na ang kusina at nagtungo sa guest room. Doon, tahimik lang akong naglinis. Pinalitan ko ang bedsheet, mga unan, kumot, pati na rin ang kurtina. Kailanman ay hindi ako magiging malupit o magiging bitter sa bago ni Jacob. Dahil ako naman ang nakikipaghiwalay sa kanya. Kaya't hanggat maaari, ayoko na maging uncomfortable ang babae na yon lalo na't nandito ako. Bakit ka nandito? Muntik na akong mahulog sa upuan na pinatungan ko nang marinig ko ang boses ni Jacob. Pagbaling ko, nakita ko siya sa may pintuan, kunot noong nakatingin sa akin. Bumaba ako sa upuan saka tiningnan siya. Nilinisan ko lang ang guest room para sa bisita mo. Ani ko. Malapit na siyang matapos. Hindi siya dito matutulog. Sabi niya na ikinatigil ko. Ha? Umuwi siya agad? Sa kwarto ko siya matutulog. Agad niyang sagot na ikinasinghap ko. Ganun ba? Kumirot ang puso ko sa nalaman at gusto kong maluha. Ngunit hindi pwede. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at saka kinuha ang kurtina na tinanggal ko. Pero nilinisan ko pa rin kasi marumi na rin ang guest room eh. Sige, pasensya na sir. Lumabas ako sa guest room at agad dumiretso sa banyo ng maid's quarter. At doon, tahimik na umiyak. Mamamatay yata ako rito dahil sa sama ng loob. Ang bigat pa rin pala talaga. Alam ko na wala akong karapatang umiyak pero hindi ko mapigilan. Nang dumating ang hapon, pinagsilbihan namin siya ng kanyang bisita. Habang naglalagay kami ng mga ulam, narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Kailan mo ba ako ipakikilala sa family mo, babe? Tanong ni Stephanie kay Jacob. You know, gusto ko na silang makilala para malaman ko kung gusto ba nila ako o hindi. Nasa ibang bansa pa sila, Stephanie. Why not? Magbakasyon tayo ron sa lugar nila so we can meet them. Hindi nagsalita si Jacob. Ma'am, ako na dyan, ma'am. Bulong ni Georgia sa akin. Tumango ako at mga alis na sana nang bigla akong pinigilan ng girlfriend ni Jacob. Hey, are you new here? Napalunok ako at saka binalingan ko siya. Namilog ang mata niya nang makita ko. Oo, enjoy your dinner, ma'am. Sambit ko at saka ako umalis sa dining area. Lumabas muna ako saglit sa bahay upang magpahangin. Kilala ako ng babae. Klarong-klaro sa reaksyon niya kanina kaya't nandito ako ngayon sa labas. Para din hindi siya mailang. Ilang minuto yatang ginugol ko sa labas. At nang papasok na sana ako, nakita ko ang girlfriend ni Jacob na papatungo sa akin.
Ikaw ang dating asawa ng boyfriend ko, hindi ba? Tanong niya sa akin. Oo, pero wala na kami. Alam ko. Pagputol niya sa akin. Wala na kayo, 3 years lang nakalipas. At anong ginagawa mo pa rin dito? Kasi, do you want him back? Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Bumalik ka ba rito para kunin siya sa akin, hindi ba? Agad akong umiling. Hindi, wala akong planong bumalik o kung ano pang iniisip mo. Then why are you here? Frustrated niyang tanong. I love my boyfriend at ayoko siyang mawala sa akin. Wala kang dapat ipag-alala. Wala naman akong plano at hindi ako magtatagal sa bahay niya. Well, good. But I don't like to see your face when I'm around. Anya saka humakbang sa akin. Stay away, ex-wife. Bumalik na siya sa loob pagkatapos niyang sabihin yon. At saka iniwan ako na ngayon ay nakakuyom na ang kamao. Mukha ba akong desperada na bumalik kay Jacob? Pero hindi ko rin naman siya masisisi. Sino ba naman ang hindi matathreaten na makita ang ex-wife ng boyfriend mo ay nasa iisang bahay? Kung ako siguro ay ganun din ang magiging reaksyon ko. Pero hindi ko akalain na iba ang mangyayari kinabukasan. Dahil nakita ko na lang ang sarili ko na hila-hila ni Jacob na galit na galit. Jacob! Nasasaktan ako! Anikot sinusubukan kong magpumiglas pero masyado siyang malakas. Ano pa? Hinila niya ako papasok sa kwarto niya at napatili ako nang itinulak niya ako patungo sa malambot niyang kama. Padabog niyang isinara ang pinto at dilim na ang kanyang tingin sa akin. What did you do? Anya sabay lapit sa akin. Napasinghap ako nang hawakan niya ako sa balikat. Anong sinabi mo kay Stephanie? Bakit siya umuwi kagabi at nakipag-break na sa akin? Namilog ang mata ko. Nag-break sila kagabi? Wala naman akong sinabi. Umiiling-iling kong pag-uulit. Wala akong sinabing masama sa girlfriend mo. Wala. Ngumisi siya pero ngising galit. Wala kang sinabi? Ano? Tinakot mo? Ano? Wala nga akong sinabing masama sa girlfriend mo. Oo, nag-usap kami kagabi. Sinabi ko sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi naman ako babalik sa'yo. Bullshit! Tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa takot. Pasensya na kung may nagawa man akong mali. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para pabalikin siya sa buhay mo. You think that's easy? Napasinghap ako nang hawakan niyang kamay ko. Tell me, Kimberly. Ano ba talagang gusto mo, ha? You don't want me back pero magtitiis ka rito? Ano? Magiging maid para kaawaan kita? Hindi ko naman sinabi na magpaawa ako sa'yo eh. Ano bang gusto mo? Tell me. Tell me, Kimberly. Hindi yung sinisira mo ang binubuo ko ngayon. I want money! Singhal ko't naiyak na. Kailangan ko ng pera para may pambayad ako sa mga utang ko. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ako nandito eh. Para magkapera. Yun lang, Jacob. Wala na akong ibang pakay rito. I have hopes na kahit sa pagiging kasambahay, mabayaran ko ang utang ko at hindi ako mananatili rito dahil maghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Kung gusto mong bayaran ng utang ko, sige! I'll accept your offer. Dahil walang-wala na talaga ako. Dapat sinabi mo nung una pa lang para hindi ka na nagtagal pa rito. Anyat sa binitawan ng mukha ko. Nagtungo siya sa isang drawer at saka may kinuha. Kumuha rin siya ng ballpen at saka may isinulat siya doon. Pagkatapos, bumalik siya sa akin saka ibinigay ang isang tseke. 2 milyon. Sapat na ba yan para mabayaran ang utang mo? Tanong niya sa akin. Napasinghap ako. Sobra-sobra pa nga ito eh. Jacob, naubayaran mo na mga utang mo at huwag ka nang magpakita pa sa akin. Parang dinurog ng paulit-ulit ang puso ko sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano nangyari pero alam ko na wala akong sinabing masama. Tumangutango ako saka tumayo na mula sa pagkakaupo sa kama. Hinarap ko siya at pinalis ang luha sa aking mga mata. Sige, aalis na ako, Jacob. Maraming salamat at I'm sorry sa nagawa ko sa'yo noon. Hanggang ngayon. Nanatili siyang nakatingin sa akin. Huwag kang mag-alala. I'll convince your girlfriend na bumalik sa'yo. Pasensya na't nagkagulo kayo dahil sa akin. Pagkatapos kong sabihin yun ay lumabas na ako sa kwarto niya na may luha na tumutulo sa aking mga mata. Dumiretso na ako sa aking kwarto para mag-impake.
Wala naman akong masyadong dala kaya't madali lang akong natapos. Sinabi ko rin kila Manang Rita at Georgia na aalis na ako at malungkot ang kanilang mga reaksyon. Wala na talagang tsansa na magkabalikan kayo ni Sir? Tanong ni Georgia. Wala na. Sagot ko sabay tingin kay Manang Rita. Masaya ako na makita ko kayo ulit, kahit sa konting panahon lang, Manang. Pagising ho ni Jacob, ibigay niyo sa kanyang niluto ko, ha? Paborito niya yun eh. Ma'am! Naiiyak na sambit ni Manang Rita. Kapag ho kailangan niyo ng kasambahay, kunin niyo ho ako, ma'am, ha? Natawa ko. Hindi kami mayaman. Manang Rita, mas maayos kung nandirito kayo para naman may magbabantay kay Jacob. Sige ho, aalis na ako. Maraming salamat ulit. Mag-iingat ka, ma'am. Kayo din. Umalis ako sa mansyon na may bigat na nararamdaman sa dibdib. Wala man kaming masyadong interaction ni Jacob pero masaya pa rin ako dahil maayos na siya. Hindi na niya kailangan ng isang miserableng katulad ko. Tinawagan ko si Mr. Chu. Nandito ako ngayon sa isang karinderya, kumakain. Didiretso kasi ako ngayon sa ospital upang tingnan ang kalagayan ni Mommy. Oh, Kimberly, napatawag ka. Nagbago na bang isip mo? Tatanggapin mo na bang offer ko? Humahalakhak siya sa kabilang linya. Tumawag ako kasi babayaran kong utang ko sa'yo kaya't hindi ko na kailangang tanggapin pa ang offer nyo. Nagbago ang mood niya sa kabilang linya. Napaka-arogante mong magsalita, Kimberly. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. At isa pa, magaling naman ako sa kama. Bakit ba ayaw mong subukan? Kumuyom ang kamao ko. Magbabayad ako, Mr. Chu. Itetext ko na lang sa iyong address kung saan ko ibibigay ang bayad ko. Pero, bye, Mr. Chu. At ibinaba ko na ang tawag. Si Mr. Chu ay isang businessman. At hindi siya malinis na businessman actually. Marami siyang mga iligal na gawain at napipilitan akong umutang sa kanya dahil siya lang naman ang willing magpautang. Wala kasi akong masyadong kaibigan sa business world dahil maaga akong natali kay Jacob noon. Nang hindi ako nakabayad agad, gusto ni Mr. Chu na ang katawan ko na lang ibabayad ko sa kanya. Pero nang hindi ako pumayag, marami siyang ginawa para lang maging miserable ang buhay ko. Nagtungo ako sa ospital upang tingnan ang kalagayan ni Mommy. Gaya ng sinabi ng doktor noon, wala pa ring progress. Nakomato si Mommy dahil sa aksidente at hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. Mommy, para ka lang natutulog. Ani ko sabay hawak sa kamay ni Mommy. Mommy, gising ka na. Miss na kita eh. Miss ka na rin nila. Nangilid ang luha sa aking mga mata ngunit agad ko itong pinalis dahil ayokong umiyak sa harapan ni Mommy. Mommy, gustong-gusto kong maranasan muli ang yakap mo. Ani ko't hinalikan ko ang kanyang kamay. Miss na kita. Gumising ka na, please. Isang oras ang itinagal ko sa ospital bago ko lumabas at naghintay ng taxi. Habang naghihintay, tumawag si Mr. Chu. Asan ka na, Kimberly? Naiinip na ako rito. Napalunok ako't nang makita ko ang taxi na paparating. Agad ko itong pinara. Papunta na ako, Mr. Chu. Mabuti naman kung ganoon. Iba pa naman akong mainip. Ibinaba kong tawag at sumakay agad sa taxi. Sinabi ko sa taxi kung saan ang destinasyon at saka huminga ng malalim. Pagkatapos kong mabayaran ng utang ko kay Mr. Chu, maghahanap na ako ng matinong trabaho. Kung kinakailangan na alis ako ng bansa para patuloy pa rin ang paggamot kay Mommy. Bukod ron, may maibibigay ako kay Divina na siyang nag-aalaga sa mga anak ko. Oo, may mga anak ako. Triplets sila. Puro mga lalaki. Nabuntis ako matapos naming maghiwalay ni Jacob at wala siyang alam na may anak kami. Wala na rin namang saysay na ipaalam ko pa sa kanya dahil ayaw rin ng magulang niya sa akin. Kaya nga rin ako nakipaghiwalay dahil pilit nila akong kinukumbinsi dati na iwan si Jacob to the point na inoferan nila ako ng malaking pera. Hiwalayan ko lang ang anak nila. Nakarating ako sa meeting place namin ni Mr. Chu. Nakita ko ang kanyang sasakyan doon at dalawa niyang bodyguards. Nagbayad ako sa taxi at saka bumaba na. Mula sa pagkakakunot na noo, nawala ito nang makita ako.
Kimberly! Galak na sambit ni Mr. Chu sa pangalan ko. Mabuti na lang at dumating ka. Muntik na akong mainip eh. Nandito ako para magbayad ng utang ko, Mr. Chu. Sabi ko't inilahad sa kanyang envelope na naglalaman ng 1 million pesos. Wala na akong utang sa'yo. Natawa siya't kinuhang envelope. Sinilip niya ito't napatango-tango. Saan ka naman nakakuha ng pera, Kimberly? Ibinigay mo na ba sa ibang katawan mo? Wala ka ng pakiron, Mr. Chu. Maraming salamat sa pagpapautang. Sinenyasan niyang 2 lalaki at namilog ang mata ko nang biglang lumapit sa akin ang 2 lalaki at hinawakan ako sa magkabilang braso. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Anong ibig sabihin nito, Mr. Chu? Humalakhak lang si Mr. Chu at humakbang papalapit sa akin. Nasa isang eskinita kami kung saan walang masyadong tao. Bigla akong nagsisi na dito ako makipagkita. Wala kadalasang mga tao. Paniguradong wala akong kawala dito. Hinawakan niya ang baba ko. Kay ganda mo talagang babae. Sayang at pinakawalan ka ng asawa mo. Nagpupumiglas ako sa pagkakahawak ng kanyang 2 bodyguards. Pakawalan mo ako, Mr. Chu! Bayad na ako sa utang ko sa'yo! Ano ba? Tumawa siya. Hindi lang yun ganun kadali, Kimberly. Kailangan mo pa akong patikimin bago ka tuluyang makawala sa akin. At hinila na ako ng 2 guards at pinipilit na pumasok sa kotse ni Mr. Chu. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko't pilit din na pinipigilan ng sarili sa pagpasok sa loob ng kotse. Ang ingay mo talaga! Ani Mr. Chu, sinuntok ako sa tiyan kaya't napasinghap ako at halos hindi makahinga. Nanghina ako dahil sa ginawa niya kaya't matagumpay nila akong naipasok sa kotse. Ngunit hindi sila agad nakabiyahe dahil nang paandarin ng kotse. Hindi ito nag-start agad. Boss, naubusan yata tayo ng gasolina. Anak ng... Ani Mr. Chu. Ngayon pa talaga? Natigilan siya sa pagsasalita nang may kumatok mula sa labas. Binaba ni Mr. Chu ang bintana sa backseat at bumungad ang malamig na mukha ni Jacob. Namilog ang mata ko. Jacob! Napasinghap ako nang bigla niyang binaril si Mr. Chu ng syringe gun kaya't nawalan ito ng malay. Boss! Hindi na pinatapos ni Jacob ang 2 bodyguards at binaril niya rin ito ng syringe gun kaya't nawalan sila ng malay. Patay na ba sila? Tanong ko at natakot. Binuksan ni Jacob ang backseat at saka tiningnan ako. Get out! They're not dead. Napalunok ako saka lumabas na sa kotse. Sinara ni Jacob ang pinto at may tinext sa kanyang phone. Jacob, natigilan siya sa kabinalingan ako. Salamat, sabi ko sa katipid ng ngumiti sa kanya. Sa pagligtas sa akin. Bumuntong hininga siya sa kaibinusa ang kanyang phone. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang palapusuhan ko. Napasinghap ako sa ginawa niya. Umuwi na tayo. Mahinahon niyang sabi sa kahinila ko patungo sa kotse niya. Nangilid ang luha sa aking mga mata dahil sa unang pagkakataon after 3 years. Mahinahon ang kanyang pagtrato sa akin. Dinala niya ako sa isang restaurant. Nag-order siya ng pagkain para sa aming 2. At habang naghihintay, I took the opportunity na makausap siya ng mahinahon. Inilapag ko sa lamesa ang envelope. Ito yung sobra na pera. Isa sa oli ko sana ang pera eh. Sobra kasi yung binigay mo. Napatingin siya sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko't umayos ng upo. Huwag ka mag-alala. Kapag nakaahon na ako, ibabalik ko yung perang ibinayad ko. Bakit hindi mo sinabing nasa ospital si Tita Kate? Comatose. Namilog ang mata ko sa kanyang tanong. Paano mo nalaman? Unti-unting sumikip ang dibdib ko. Ayan bang dahilan kung bakit ka nagkautang? Ang dahilan kung bakit nawalang negosyo mo? At ang dahilan kung bakit mo ko? Sinapo niya ang kanyang noo saka nagbaba ng tingin. Never mind. Hindi na muling nagsalita pa si Jacob at tahimik na lang kaming kumain. Pagkatapos kumain, nagpresenta siya na ihatid ako. Saan ka nakatira ngayon? Tanong niya habang nagdadrive. Ibaba mo na lang ako sa eskinita. Sabi ko nang papalapit na kami sa lugar. Kumunot ang noo niya at napatingin sa akin. Bakit? Hindi mo ba sasabihin sa akin kung saan ka nakatira? Napalunok ako.
Hindi kasi ako uuwi sa amin. May pupuntahan pa ako. Sabi ko't nang makita kong ekskinita, napahawak na ako sa may bintana. Dito na lang. Inihinto ni Jacob ang kotse sa may eskinita. Bumaba na ako sa kotse saka tiningnan siya. Salamat. Tiningnan niya lang ako. Ingat ka ah. Medyo nahihiya kong sabi saka isinarado kong pinto. Tiningnan ko ang pag-alis ng kanyang kotse bago ako naglakad papasok sa eskinita upang makita muli ang aking mga anak. Mami! Mama! Nanay! Nawalang pagod at takot na nararamdaman ko kanina nang makita ko ang aking mga 2-year-old triplets na hinihintay ang aking pag-uwi. Mom! Ani Divina sa akin. Nginitian ko siya. Maraming salamat Divina ha. Walang anuman po. Lumapit ako isa-isa sa kanila at hinalikan sila isa-isa sa kanilang noo. May isa pa na gustong magpakarga. Mama! Milk! Milk! Tinuro niya ang kanyang bibig. Milk, Mama? Okay, magtitimpla ako ng milk ha? Behave lang, okay? Nagsimula nang umiyak ang isa ko pang anak kaya't kinakailangan ko siyang lapitan at kargahin. Anong nangyari? May yayay ba? Yayay, Mami! Tinuro niyang noo niya. Yayay! Hinalikan ko ang kanyang noo. Ayan, no yayay na ba? Napangiti ako nang tumango ang anak ko. Gaya ng sabi ko, triplets ang anak ko. Iba-ibang tawag nila sa akin. Kapag Mommy, ang maarte't masungit kong anak na si Japhet Kurt. Kapag Mama naman, si John Christoph yun, ang anak kong madaldal. At kapag nanay ang tawag sa akin, si Junard Kim yun, ang pinakatahimik at behave sa lahat ng triplets. Mahirap ang naging pinagdaanan ko dahil 3 sila. Actually, gusto ko sana magpa-breastfeed noong bago silang silang. Kaso 2 lang laman ang dede ko. Kawawa naman ang isa kaya't nag-baby bottles na lang sila. Hindi ko pinaalam kay Jacob ang mga ito dahil gaya nga ng sabi ko, ayoko ng gulo. At sa isip niya, may lalaki ako at ayoko naman na kapag sasabihin ko sa kanya itatanggi niya ang mga ito. Pero ngayon, lumalaki na sila. Makikita ko talaga na anak sila ni Jacob dahil kamukhang kamukha niya mga bata. Ito ang sahod mo, Divina. Sabi ko kay Divina sabay bigay sa sobre. Pasensya ka na't nadali ng 2 buwan ha. Babawi ako sa'yo. Tinanggap ni Divina ang sobre at ngumiti sa akin. Maraming salamat po, Ma'am. Dapat nga ako magpasalamat sa'yo kasi hindi mo ko iniiwan. Ani ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Alam ko't naniniwala ako na babalik sa dating buhay namin. Naghihintay lang ako na magising si Mami saka kami magsisimula ulit. Sige po, Ma'am. Pakakainin ko muna ang triplets ha. O sige. Ani ko saka nagtungo muna sa kwarto para makapag-isip. 2 linggo nang nakalipas simula nang makauwi ako sa mga anak ko. Walang araw na hindi ko inisip ang nangyari mula sa pagmamakaawa ko kay Jacob hanggang sa pagtangkang kidnapping ni Mr. Chu. Binuksan ko ang bintana ng aking kwarto, saka nag-isip habang nakatingin sa labas. Ngunit sa gitna ng aking pag-iisip, biglang tumunog ang cellphone ko't galing to sa isang unregistered number. Kumunot ang noo ko. Sino to? Sinagot kong tawag. Hello? Sino to? Masungit na pagkakatanong ko. Kimberly. Napasinghap ako nang marinig ko na ang boses na iyon ni Jacob. Tiningnan kong numero at napakurap-kurap. Nakaramdam ako ng excitement dahil sa kanyang pagtawag. Jacob! Tumikim ako. Napatawag ka? Susunduin kita. Umawang ang labi ko. Ha? Bakit mo ko susunduin? Matagal bago siya nakasagot. Kakain tayo sa labas. Hindi ako nakaimik dahil sa sobrang pagkabigla. Ano to? Bakit niya ako niyayaya? Hindi na ba sila nagkabalikan ng girlfriend niya? Jacob. Mapait kong tawag sa kanyang pangalan. Hindi na ba kayo nagkabalikan ni Stephanie? Nakalimutan ko siyang puntahan pero kung gusto mo, kakausapin ko siya para sa Why are you changing the topic? Medyo iritado niyang sabi sa akin. Ikaw ang niyayaya ko. Nandito na ako sa eskinita. Kung ayaw mong maghintay ako na matagal,
Magbihis ka na dyan. Bakit nandiyan ka na? Teka lang nga, huwag kang umalis. Diyos ko ka. Okay. Ibinaba ko ng tawag sa kadali-daling kinuha ang tuwalya. Napansin ni Divina ang pagkataranta ko kaya tinanong niya ako. Ayos ka lang ba, ma'am? Tiningnan ko ang 3 anak ko na nakatingala na sa akin. Mama, kiss! Mommy, hug! Nanay, love you! Diyos mio, ang cute niyo naman! Agad ko silang nilapitan at agad tinupad ang request nila. Hinaplos ko isa-isang kanilang mga buhok bago nagtungo na sa banyo. Habang naliligo ako, bigla kong naisip ang posible naming gagawin ngayon. Bakit kami kakain sa labas? Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ba't sinabi niya sa akin na ayaw niya ako makita? So, ano to? Tapos may number pa siya sa akin. Naisip ko bigla ang mga anak ko. Kailan ko sila balak ipakilala? Alam ko naman na hindi pa ngayon dahil hindi pa kami maayos. Kaya sa ngayon, gusto ko munang malaman kung ano bang intensyon ni Jacob sa pag-aya niya sa akin. Nakarating ako sa eskinita. Hindi maayos ang pagkakasuklay ng buhok ko. Nakita ko si Jacob na nakasandal sa kanyang kotse habang naghihintay sa akin. Nang makita ko, umayos siya sa pagtayo. Pasensya na't natagalan ako. Ani ko, bumaba ang tingin niya sa suot ko bago ko tingnan. Let's go. Saan tayo pupunta? Saglit lang ba to? Sunod-sunod na tanong ko. May ibang lakad ka ba? Tanong niya sa akin. Tiningnan ko siya. Wala naman. Ang weird lang kasi niyayaya mo ko ngayon imbis na suyuin ng girlfriend mo. Wala na kami. Aniya saka pinagbuksan ako ng pinto. Sakay. Pumasok na ako sa kotse niya at saka napalunok. Kung ano man ang kahahantungan ng paglabas nito, sana mabuti to sa akin at sa kanya. Nagtungo kami sa isang Chinese restaurant. Doon nag-order si Jacob ng mga seafoods. Walang masyadong tao sa restaurant kaya't kapag magsasalita kami, maririnig ng iba dahil sa sobrang tahimik. Jacob, bakit mo pala ako dinala rito? Tanong ko. Para kumain. Sagot niya sabay tingin sa akin. At gusto rin kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Jacob! Wala ka namang boyfriend, right? Tanong niya sa akin. Tell me kung meron. Wala akong boyfriend. Bakit? Good. Umangat ang sulok ng labi niya saka tiningnan ng kanyang wristwatch. Pagkatapos natin kumain, bibisitahin natin ang mami mo. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. I'm sorry for being harsh. I have no idea at all. Saka ko lang nalaman ang tungkol sa mami mo nang sinundan kita. Sinundan mo ko? Oo. Diretsahang sagot niya. Kaya inailigtas kita sa lalaking yon. Huwag ka mag-alala. Nasa rehas na yun at nagpapahinga. Talaga? Nakulong si Mr. Chu? He's a drug lord. He deserves to go to jail. Anya sa akin at nang dumating na ang order ay umayos na ng upo. Let's talk again pagkatapos natin kumain. For now, let's focus on eating these delicious foods. Sa mga pagkain na in-order niya, saglit kong nakalimutan ang sitwasyon naming dalawa. I missed eating delicious foods. Medyo matagal-tagal na rin simula nang makatikim ako ng mamahaling pagkain. Ayaw mo bang kausapin ko ang ex-girlfriend mo? Tanong ko sa kanya matapos namin kumain. Wala naman kasi akong sinabing masama sa kanya. I don't care about her anymore. She's a cheating girlfriend. Cheating? Pero... Let's not talk about her. Let's talk about you instead. Ano naman ang pag-uusapan natin? You lost your business. Saan ka kumukuha ng pera para sa sarili mo? Naibaba ko ang tingin ko. Sinangla ko yung mga alahas ko para may makain. I lived in an apartment back then pero napatalsik ako dahil hindi ko nabayaran. And also, kailangan ko rin kumayod kasi may sinasahuran din ako. Sino? Si Divina. Ani ko sabay tingin sa kanya. Siya lang kasi ang maaasahan ko eh. Hindi niya ako iniwan kahit sobrang hirap ko na. Saan mo sinangla ang mga alahas mo? Tanong niya. Bakit? Kukunin natin. At tumayo na siya. Tumayo rin ako dahil sa gulat.
Anong kukunin? Hindi na uy, wala pa akong pera eh. Ako ang kukuha. Let's go. Pero, lumapit siya sa akin at saka napasinghap ako nang hawakan niyang kamay ko. Let's go, Kimberly. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Umalis na kami sa restaurant at nagtungo sa shop na sinanglaan ko ng mga alahas. Sobrang hiyang-hiya ko dahil si Jacob pa talagang kumuha. Malaking pera rin ang lumabas sa kanyang wallet para lang makuha ang mga alahas na yun. Here. Inilahad niya sa akin ang paper bag na naglalaman ng mga alahas ko. Napalunok ako. Jacob, bakit mo to ginagawa? Hindi ko maiwasang magtanong. Wala na kasi kami, kaya hindi niya na dapat to ginagawa sa akin. I want to be your husband again. Jacob. Is it too much to ask? Naibaba akong tingin ko. Kasi... I still love you. Agad niyang pag-amin na ikinagulat ko. Napatingin ako sa kanya na bilog na ang aking mga mata. Nandito kami sa loob ng kanyang kotse. Kagagaling lang sa shop. At ngayon, plano naman naming magtungo kay mommy sa ospital. I couldn't get over you, Kimberly. Kaya nang sinabi mo sa akin nung nakaraan na wala kang planong balikan ako, nasaktan ako. Humigpit ang hawak niya sa manibela. And it hurts seeing you beg. Seeing you clean in our own house. Wash the dishes. Trinato kita na parang reyna nung mag-asawa pa tayo. Kaya nang makita kita na suot ang uniforme ng pangkasambahay, naiirita ako. Dahil kahit ilang taon nang nakalipas, kahit wala nang bisa ang kasal natin, gusto pa rin kitang tratuhin na parang reyna gaya ng dati. Jacob, hindi pa... I know. Kung hindi ka pa handa na bumalik sa akin, it's fine. I'll court you. I'll make you my girlfriend again. Babalik tayo sa una. Papayag ka ba, Kimberly? Hindi ako makasagot sa tanong niya. Kung papayag ako, it is a great opportunity for my sons to know their father. Pero kung papayag ako, may masasaktan na naman ako. Masasaktan ko ang dating girlfriend ni Jacob at masasaktan ko ang magulang niya na ayaw sa akin. Pero dapat ko pa bang isipin yun? Pwede bang maging selfish muna lalo na't may nararamdaman pa rin akong pagmamahal sa dati kong asawa? Pag-iisipan ko muna, Jacob. Ani ko sabay iwas ng tingin. Sana maintindihan mo. Oo, naiintindihan ko. Sa ngayon, pupunta muna tayo sa ospital para bisitahin ang mami mo. Tumango ako sa kanya at hinigpitan ang hawak sa paper bag na may lamang mga alahas ko. Pinapasok ko si Jacob sa kwarto ni mami sa ospital. Inayos ko ang sofa habang si Jacob, gulat na nakatingin sa mami kong nakahiga sa hospital bed. Napatingin din ako kay mami. Mukha siyang sleeping beauty, no? Maganda pa rin kahit tulog. Binalingan ko si Jacob na ngayon ay hindi na maipaliwanag ang ekspresyon. Maupo ka muna rito, Jacob. Mahinang naupo si Jacob sa sofa habang ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin kay mami. Huminga ako ng malalim. Walang alam si mami na naghiwalay tayo, Jacob. Napatingin sa akin si Jacob. Bakit hindi mo sa akin sinabi ang lahat ng to, Kimberly? Ang paghihiwalay ba natin ang solusyon? Naupo na rin ako saka napasapo sa noo ko. Gusto kong mag-focus sa mami ko, Jacob. Kaya ako nakipag-anal sa'yo. I don't have any choice dahil nahihirapan na rin ako at ayoko na madamay ka lalo't na't kasisimula mo pa rin sa karir mo bilang abogado. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin. Asawa mo ko, Kimberly. If I knew about this, willing akong tumulong kahit nahihirapan din ako noon. Umusog siya palapit sa akin at hinawakan ako sa mukha. Nangilid ang luha sa aking mga mata. You don't have to break our marriage to deal with this alone. Anya sabay pali sa luha na tumulo sa aking pisngi. You're not alone, Kimberly. Tuluyan ang bumigay ang mabigat na nararamdaman ko. Umiyak ako sa harapan niya at niyakap niya ako. Matagal-tagal ko na rin hindi nararanasan ang mayakap. Ang sarap pala sa pakiramdam na after 3 years of suffering, I felt peace sa mga yakap niya lang. Parang nabawasan ng bigat sa aking dibdib. Nang sinabi ko sa kanyang dahilan kung bakit ko siya hiniwalayan, hindi man lahat pero at least nabawasan. 1 oras kaming nanatili sa ospital bago kami umalis. Dadaan muna tayo saglit sa mansyon.
May kukunin lang ako bago kita ihatid. Napatingin ako sa kanya. Ihahatid mo pa ako? Hindi naman kailangan. Gabi na, Kimberly. Ihahatid kita. Anya saka pinaandaran ng sasakyan. Pagdating namin sa kanyang mansyon, nauna siyang lumabas. Ayoko sanang lumabas ngunit pinagbuksan niya ako ng pinto. Dito na lang ako, Jacob. Ani ko't hinawakan ng pinto ng kanyang kotse. Hihintayin na lang kita. No, pumasok ka na muna sa loob. Jacob! Parehas kaming natigilan ni Jacob dahil sa boses na yon at sabay namin tong binalingan. Umawang ang labi ko nang makita ko si Stephanie. Kita ko ang gulat na may halong galit sa kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Sabi ko na eh! Sabi ko na nga ba? Mabuti na lang at hindi ako naniwala sa mga sinabi mo. Hindi makikipagbalikan ha? What is this, Miss Kimberly? Eksena ka na naman after what you did to him. Pinigilan ni Jacob si Stephanie sa paglapit sa akin. Stop this, Stephanie. No, Jacob. Hindi ko matatanggap to. Never. Oo, nakipaghiwalay ako sa'yo that night. And I thought you would stop me. Nasusuyuin mo ko. That you would run to me to say sorry and would give me assurance na hindi mo nababalikan ng ex-wife mong iniwan ka. Bigla akong nakaramdam ng konsensya lalo na nang lumuha na si Stephanie. Is it wrong in the first place na nagpakita ako kay Jacob? Stop this, Stephanie. Why would I stop, Jacob? Ano, mahal mo pa rin ba ang asawa mo? Ikaw na nga nagsabi na may iba ng asawa mo kahit iniwan ka. Now babalik ka sa kanya? At ako, paano na ako? Anong gagawin mo sa akin? Wala lang ha? Huwag kang umiyak sa harapan ko, Stephanie. You cheated on me. Namilog ang mata ni Stephanie sa sinabi ni Jacob at napaatras. No, why would I cheat on you? Mahal kita. Hindi ako pupunta rito para makipagbalikan sa'yo kung hindi. My mom told me that she saw you with a guy. You two kissed before you broke up with me. Sa ibang bansa. Your real lover is outside the country, Stephanie. Now stop this nonsense and live in peace. No. Please, I didn't cheat on you. Jacob, please. Gusto ko makipagbalikan sa'yo. I love you. I want to fix everything with my ex-wife, Stephanie. Napasinghap ako sa sinabi ni Jacob at natigilan si Stephanie. I'm sorry for breaking your heart. You're a nice girl, Stephanie. But I want to fix everything with my wife dahil mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Iyak nang iyak si Stephanie noon sa harapan ni Jacob. She was sorry for what she did and promised that she would never do it again. Pero hindi na yata mababago ang desisyon ni Jacob. Ayaw na niyang makipag-ayos at makipagbalikan pa kay Stephanie. At akong nakokonsensya dahil ramdam ko ang sakit sa pag-iyak niya sa gabing yon. Nang makauwi ako sa bahay, niyakap ko ang mga anak kong mahimbing ang tulog. Sobrang sikip ng dibdib ko to the point na hindi na ako makahinga ng maayos. 2 linggo nang nakalipas simula na mangyari yon at hindi na muli akong nakipagkita kay Jacob. Ayoko munang magpakita knowing na may babae kaming nasaktan para lang maging maayos kami. Nagbibihis kami ngayon dahil lalabas kami ng mga anak ko sa unang pagkakataon. Wala na akong pakialam kung makita man kami ni Jacob o ng pamilya niya. Basta't ilalabas ko ang mga anak ko. Excited na excited ang triplets. Ma'am! Maligayang sambit ni Divina habang hinahanda ang mga gamit namin para sa pagpasyal. Sa wakas, lalabas na rin kayo kasamang triplets nyo? Balak mo na ba silang ipakilala kay attorney? Natigilan ako sa tanong niya. Ano kayang magiging reaksyon ni Jacob kapag nalaman niya na may mga anak na kami? Magagalit kaya siya dahil itinago ko? Tatanggapin niya kaya? Sa tamang panahon, Divina, kapag okay ng lahat, ani ko saka ngumuso. Sino magtutulak sa isang stroller? Tinawagan ni Divina ang kanyang pinsan na babae para sumama sa pagpasyal namin. Mabutit mabait din ang pinsan ni Divina kaya't siyang nagtulak sa stroller ni Japheth. Nagtungo kami sa simbahan ngunit saglit lang dahil mas malakas pa ang boses ni Christoph kesa sa pare. Tapos umiyak pa si Japheth kaya't lumabas kami dahil masama ng tingin sa amin ng iba. Nang magtungo naman kami sa Jollibee, nakaigit si Junard sa diaper niya. At umalingaw-ngaw sa buong restaurant kaya't nag-take out na lang kami. Nang magtungo naman kami sa Kids Paradise para sana makapaglaro ang mga bata, nag-iyakan din sila.
Kaya't ang ending, nasa park na lang kami ngayon. Nakaupo sa damuhan habang ang mga pagkain na aming binili nasa mat. Pinakamagandang desisyon pala dito, ma'am. Ani Divina sabay kain sa kanyang burger. Malayang makakatakbong mga bata, oh. Tumango ako saka uminom ng tubig. Tama ka, mas mabuting ang dito na lang. Ang saya-saya po nila, ma'am. Ani Divina. Nakakatuwa po kasi nasaksihan ko ang paglaki nila mula bata pa. Naku, paniguradong paglaki ng mga ito marami silang paiiyaking mga babae. Ang pupogi! Ngumiti lang ako sa kinuhang phone ko para picturean sana silang tatlo. Kaso ng pagtapat ko sa camera, napasinghap ako't na ibaba ang phone nang makita na dalawa lang sila. Wait, nasan si Christoph? Tanong ko't napatayo. Napatayo rin si Divina at ang kanyang pinsan. Hala, si Christoph! Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Marami pa namang tao sa park na ito. Pakikuha si Junard at Japet, please. Hahanapin ko lang si Christoph. O sige po, ma'am. Christoph! Nagpalingalinga ako para tingnan kung nasa ang anak ko. At nang makita ko kung nasaan, namilog ang mata ko nang makita na may hinahabol ang anak ko na isang bola. Christoph! Mabilis akong tumakbo patungo sa anak ko. Ngunit bago ko pa man siya maabutan, nadapa ang anak ko sa harap ng isang babae. Oh, ang cute-cute naman ng batang yan. Saan ka pupunta, ha? Tinayo ng babae ang anak ko. Agad-agad akong lumapit saka hinawakan din ang anak ko. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko na ituloy ang aking mga salita dahil sa pag-angat ko ng tingin. Bumungad sa akin si Tita Jane, ang mami ni Jacob. Nakauwi na pala sila ng Pilipinas. Nakita ko ang pagbago ng kanyang ekspresyon nang makita niya ako. Kimberly! Umiyak ang anak ko kaya't natigil siya sa pagsasalita. Kinarga kong anak ko at pilit itong pinatahan. What is the meaning of this? Tanong niya at paulit-ulit na tinitingnan kami ng anak ko. Anak mo? Napalunok ako. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang pagtawag ni Japhet sa pangalan ko. Mami! Mami! Mas lalo lamang namilog ang mga mata ni Tita Jane nang makita niyang isa pang anak ko na hinahabol na rin ni Divina na papatungo na sa akin. Twins! Kakamukha ni Jacob. Napakurap-kurap siya. May anak kayo ni Jacob? Nanay, Napapikit na ako dahil wala na akong dapat na maitago. Narinig ko ang pagtawag ni Junard sa akin na karga-karga naman ang pinsan ni Divina. Napaatras na si Tita Jane dahil sa sobrang gulat sa nakita. Tatlo? Triplets? Anong ibig sabihin nito, Kimberly? Tinago mo ang mga anak mo kay Jacob? Hindi ko alam na buntis ako, Tita Jane, noong nakipaghiwalay ako kay Jacob. Sabi ko sa kanya. At saka ayaw ko na rin ng gulo mula sa'yo, kaya sinarili ko na lang. Kailangan malaman ni Jacob to. Kailangan niyang malaman to, Kimberly. My son needs to know. I won't allow you to get my children. Hindi ikaw ang nagbuntis at nagluwal. Kaya wag mong tatangkaing kunin ang mga apo mo sa akin. Hindi nakinig si Tita Jane sa akin at tarantang kinuha ang phone niya. I need to call my son. How could you, Kimberly? Nanginginig ang kamay niyang nagdial sa kanyang phone. Bago pa man niya matawagan si Jacob, inagaw ko ang phone niya na ikinagulat niya. Ayokong magmumula sa iyong balita, Tita Jane. Malamig kong sabi at ibinilsa ko ang kanyang phone. Ako ang magsasabi kay Jacob. Pagkatapos kong sabihin yun, tumalikod na kami sa kanya at umalis na sa park dala ang phone ni Tita Jane. Pag-uwi namin, pinatulog ko muna ang aking mga anak dahil pagod yun sa pamamasyal namin. Nakatingin ako ngayon sa cellphone ko. Tiningnan ko ang numero ni Jacob. Gusto ko na sa akin manggagaling ang balita dahil sigurado ako na may madadagdag na naman sa kwento ng mami niya. Huminga ako ng malalim bago ko napagdesisyon ng tawagan si Jacob. Hello? Jacob, si Kimberly to. Makikipagkita ka na ba sa akin? Umaasa niyang tanong. Bibigyan mo na ba ako ng pagkakataon? Jacob, nandyan bang mami mo? Wala. Bakit? Nakahinga ako ng maluwag. Pero nasa iyo raw ang phone niya. Dagdag niya na ikinasinghap ko. Oo, nagkita kasi kami. Napalunok ako. May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman.
Sa'yo, may sinabi ba siyang masama sa'yo? Oo, wala naman, Jacob. Tumawag ako kasi ipapakuha ko sana sa'yo ang phone ng mami mo. O sige. Sa eskinita pa rin ba? Hindi. Dumiretso ka na sa may green na gate. Alright, see you. See you. Ibinaba ko na ang tawag. Ipapakilala mo na bang mga anak mo kay attorney, ma'am? Tanong ni Divina sa akin. Hinarap ko siya saka tumango. Oo, ipapakilala ko na. Wala nang rason para itago pa ang mga anak ko sa kanya. Mabuti yan, ma'am. Para po kapag nagising na ang mami mo, buo pa rin ang pamilya mo. Hindi niya malalaman na naghiwalay kayo ni attorney. Hindi naman kami magkakabalikan. Naku, ma'am, luma ng linyahan na yan. Alam ko, 100% sure na magkakabalikan kayo. Naghintay ako ng ilang minuto kay Jacob. Plano ko na makita niya ang mga anak ko na tulog para makausap ko siya ng masinsinan. Ngunit sa gitna ng aking paghihintay, nagising si Christoph, ang pinakamadaldal sa 3 kong anak. Mama! Oh! Tinapik niya ang puwet niya. Oo, mama! Tatai ka na naman? O sige. Dinala ko sa comfort room ang anak ko at saka pinatae. Habang tumatae, narinig ko naman ang boses ng iba kong anak sa may sala. Mami! Nanay! Sandali lang! Matapos tumae ng aking anak na si Christoph, lumabas na kami sa comfort room. Pagtungo namin sa sala, ganun na lang ang aking pagkagulat sa aking nakita. Si Jacob ay nakatayo sa pintuan habang hinaharangan siya nila Junard at Japhet. Bilog na bilog ang kanyang mga mata habang nakatingin sa dalawa. Jacob! Tawag ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin at nang makita niya ako na may kargang bata, mas namilog ang kanyang mga mata. Kimberly, anong ibig sabihin nito? Napakurap-kurap siya at pabalik-balik ang kanyang tingin sa akin at sa mga bata. Sino sila? Nang makita ko ng dalawa, agad-agad silang nagsilapitan sa akin. Mami! Nanay! Yumakap sila lahat sa tuhod ko at tumingala. Arga! Kimberly, ang mga bata, kamukhang kamukha ko. Huminga ko ng malalim bago ko siya tiningnan ng mariin sa mata. Anak ko sila, Jacob. Umawang ang kanyang labi sa sinabi ko. At ikaw ang ama. Dagdag ko pa. Daddy! Tatay! Anak ko sila? Oo, Jacob. Anak mo sila. At napatili na lamang kaming lahat nang biglang nawalan ng malay si Jacob sa harap ng mga anak niya. Hindi ko mapigilang matawa ng pinisil-pisil ang walang malay na si Jacob ng aking mga anak. Dinaganan pa siya ni Christoph sa may tiyan at pinilit na ibuka ang kanyang mga mata ni Junard. Grabe naman yung pagkagulat ni attorney. Nawalan siya ng malay. Ani Divina at humagikik. Nakakagulat naman talaga. Baka naman nag-iinarte lang to. Ilang minuto nang nakalipas simula nang mawala ng malay si Jacob. Pinipilit siyang gisingin ng aking mga anak. May isa pa na kumuha ng kanyang baby bottle at inilagay sa bibig ni Jacob. Namilog ang mata ko. Christoph! Mama! Diyos me, anak, malaki ng papa mo para dyan. Kinuha ko ang baby bottle saka inilayo ito sa kanya. Maya-maya lang, nagising si Jacob na may 3 batang nakatingin sa kanya. Namilog ang mata niya't napakurap-kurap. Jacob! Bumangon si Jacob mula sa pagkakahiga sa kama at isa-isang tiningnan ng mga anak namin. May anak pala tayo? Ani Jacob sabay tingin sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumikhim si Divina saka lumabas sa kwarto. Naiwan kami. Jacob, may plano ka bang sabihin to sa akin? Wala akong kaalam-alam. Ang dami mong hindi sinasabi sa akin. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata saka isa-isang niyakap ang aking mga anak. Hindi ko maiwasang makonsensya dahil naging selfish ako sa part na ito. Pero ngayon, wala na akong dapat itago lalo na ngayong nakilala na ng walang kamuang-muang na mga anak ko, ang kanilang ama. Simula nang malaman ni Jacob ang tungkol sa triplets, walang araw na hindi siya bumibisita sa amin. Medyo nag-alala ko dahil umuwi pa naman ang mami niya pero bisita pa rin siya ng bisita rito.
Medyo agad din silang naging close na mga anak ko. Lalo na si Christoph dahil sip-sip ito. Tingnan mo nga naman, ilang araw pa nga lang ang nakakalipas, nagpakarga na siya kay Jacob. Masaya ako na naging ganito ang kinahantungan. Akala ko kukunin niya sa akin ang mga anak ko ngunit hindi naman. Kimberly, napalingon ako kay Jacob. O bakit? Gabi na, tulog na ang mga triplets. Nasa labas kami ng bahay. Tinitingnan ng buwan na malaki at maliwanag. Papayag ka ba kung sakaling magkabalikan tayo? Tanong niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko sa kanya. Makikipagbalikan ka ba dahil may anak tayo? I love you. Agad niyang sabi na nagpabilis sa lalo ng tibok ng puso ko. I want you back even before I knew na meron tayong anak. Ngayong may bago kong nalaman, mas gusto lang kitang ibalik sa akin. Jacob, kasi... If you're worried about my mom, wala na siyang magagawa ron. And she also told me to get my family back. Gusto niyang makita ang mga apo niya, Kimberly. Lumapit siya sa akin saka hinawakan ng kamay ko. Pwede ka bang maging Mrs. Mendoza ulit? Tanong niya saka may inilabas siyang singsing. Namilog ang mata ko sa nakita. Handa ka bang bumalik sa mansyon na yun kasama ang mga anak natin? Handa ka bang maging asawa ko ulit? Nangilid ang luha sa aking mga mata. Jacob, what? Mahal din kita. Hindi naman nawawalang pagmamahal ko sa'yo. Sabi ko sabay puna sa aking mga luhang tumulo sa aking mata. Let's get married again. Anya't sinuot niya sa akin ng singsing saka tiningnan ako sa mga mata. Thank you, Kimberly. Anya't saka napapikit ako nang siniil niya ako ng halik sa gitna ng gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan. Bumalik kami sa mansyon ng opisyal na nagkabalikan na kami. Dala ang mga anak ko at si Divina. Tuwang-tuwa si Manang Rita at Georgia nang makita ko ulit. Pero mas lalo lamang silang natuwa nang makita kung sino ang mga kasama ko. Diyos ko! Hindi ko akalain na may anak na pala kayo, Ma'am Kimberly. At 3 pa! Hindi makapaniwalang sabit ni Manang Rita habang karga niya ang tahimik na si Junard. Kamukhang kamukha lahat ni attorney. Kaya nga nahulaan ko talaga na magkakabalikan kayo, ma'am. Ani Georgia sabay ngisi sa akin. Hindi ka pala hinayaan ni attorney na mag-isa nang maghiwalay kayo. Binigyan ka pala niya ng mga souvenir. Natawa ako sa sinabi niya at napatango. Nagkita muli kami ni Tita Jane at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang purihin at karga-kargahin ang mga apo niya. Masaya ako dahil ganito ang hinantungan ng lahat. Natanggap muli ako ni Tita Jane at humingi ng sorry sa akin at kay Jacob. Pero kahit maayos na ang lahat, may parte pa rin sa akin na malungkot. Maayos na ang lahat. Nagkabalikan na kami ni Jacob. Maayos kami ni Tita Jane at nakilala na ng mga anak kong ama nila. Pero si Mommy, hindi pa rin siya nagigising. Saka lang tayo magpapakasal ulit kapag nagising na ang mami mo, sabi ni Jacob sa akin sabay halik sa aking noo. Handa akong maghintay, Kimberly. Yun ang kinatatakutan ko. Paano kung hindi na magigising si Mommy? Jacob, puntahan natin ang mami mo. Anya sabay ngiti sa akin. Huwag kang malungkot. Alam ko na magigising ang mami mo. Nagtungo kami sa ospital para bisitahin si Mami. And as usual, tulog na tulog pa rin ang mami ko. Kay ganda mo talaga, Mami. Sabi ko sabay haplos sa kanyang buhok. Gising na, Mami. Ikakasal na ulit kami ni Jacob. May ipapakilala din ako sa inyo. Hinawakan kong kanyang kamay at saka hinalikan to. Mami, hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa. Alam ko na magigising ka. Nang masabi ko na ang dapat kong masabi, binitawan ko na ang kamay niya saka umatras. Nagkatinginan kami ni Jacob at saka bumuntong hininga. Kumain muna siguro tayo sa labas tapos babalik tayo rito kasi papalitan kong kurtina ni Mami. Sabi ko, hinawakan niya ako sa bewang. Let's go. Nasa may pintuan na kami ng kwarto nang biglang may nagsalita. Anak. Natigilan ako sa paglalakad at saglit na natigil sa pagtibok ang puso ko. Kimberly,
Umawang labi ko't unti-unti kong nilingon ang pwesto ni Mami. At gano'n na lang pagtulo ng luha ko nang makita ang bagong dilat na si Mami. Mami! Tumutulo ng luha sa aking mga mata habang tumatakbo ko pabalik kay Mami. Gising na siya! Gising na ang Mami ko! Anak! Jacob, please tumawag ka ng doktor! Agad namang lumabas si Jacob. Mami, totoo ba to? Gising ka na! Anak! Mami! Napahagulgol na ako at niyakap siya ng husto. Mami! Iyak ko. Ilang taon ko itong hinintay. Hindi ko akalain na magigising siya ngayon. Mami, miss na kita. Naramdaman ko ang kamay ni Mami sa braso ko kaya tiningnan ko siya. Tipid siyang umiti sa akin. Anak. Ayun lang ang nasabi ni Mami dahil sa sobrang hina. Mami, thank you po kasi gumising ka ulit. Mananatili pa rin sa ospital si Mami dahil oobserbahan pa siya ng mga doktor. Pero ang mahalaga ngayon, nagising na siya. Himalang nagising siya muli. Ilang buwan ang nakalipas simula nang magising si Mami. Nagpakasal kami ulit ni Jacob. Siyempre nakalabas na si Mami sa ospital at malakas na ulit. Siyang naghatid sa akin patungo sa altar sa kasal. Nang mag-reception, imbis na sa amin ang atensyon ng mga bisita, ay napunta sa mga anak ko na nakatuksido habang nasa harap na tuwang-tuwa dahil sa dami ng tao. Napatingin ako kay Jacob. Masaya ako, Jacob. Salamat. Hinawakan niyang baba ko at tiningnan ako sa mata. I'm so happy to, Kimberly. Masaya ako na misis na ulit kita. Anya. At may mga anak pa. Narinig kong pagtaginting ng mga baso mula sa mga bisita na nangangahulugang kiss ulit. Kinagat kong ibabang labi ko sa katumingin sa lahat. Naramdaman kong paghapit ni Jacob sa aking bewang kaya't napatingin ako sa kanya. Kiss daw, anya sa akin. Sabi ng mga bisita oh. Pumulang pisngi ko saka pumikit. Kiss! Kiss! At napahawak ako sa kanyang braso nang siniil niya ako ng halik. Pagkatapos ng halik, nagpalakpakan ng mga bisita. At nang tingnan namin ang mga anak namin, nagulat ako nang nakatingin sila sa akin. Mama, kiss! Mami, kiss! Nanay, kiss! Nagkatinginan kami ni Jacob at saka nagtawanan. Hinalikan ko isa-isa ang aking mga anak sa kanilang pisngi. Bago kami nagpicture sa photographer kasama si Mami at iba pang parte ng pamilya. Love you, Mami, Daddy! Sambit ni Japhet, saka niyakap si Jacob. Love you, Nanay, Tatay! Love you, Mama, Papa! I love you too, mga anak. Ani Jacob sabay yakap sa triplets. Salamat dahil isa kayo sa naging dahilan kung bakit nagkabalikan kami muli ng mami nyo. I'll do my best to be the best father to all of you. Napangiti na lamang ako sa kabinalingan si Mami na ngiting-ngiti sa amin habang kausap si Tita Jane. Maayos lang lahat sa amin. Nagising na si Mami. Maayos na kami ni Tita Jane. At nagkabalikan na kami ni Jacob. Ngayong kasal na ulit kami, hahakbang na naman kami sa bagong yugto ng aming buhay kasama ang aming mga anak. Wakas!